Maligayang araw sa ating lahat. Ako si Aaron John Bangit, ang aking daily devotion para sa araw ito. At nakabati po ito sa ginagawa nating daily devotion series ni Pastor Rosel Ocampo. At yung tatalakay na yung paksa para sa araw ito ay paano maging isang apologist. At ano ang apologetics, no? Scripture ay from Peter chapter 3 or 1 Peter chapter 3 verse 15 to 16. But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed be ashamed of their slander. Okay? Ano muna ang ibig sabihin ng apologetics, no? Basically, I think that discipline that seeks to provide a defense of the truthfulness of the Christian faith for the purpose of convincing unbelievers. So basically, apologetics po, it is the defense of the faith, no? Kumbaga, binabahagi mo yung pag-asa mo kay Kristo, no? You're defending the faith in the sense na naiintindihan mo yung mga doktrina, naiintindihan mo bakit mo sinusunod si Kristo, bakit naging siya yung Lord mo, bakit mahalaga na kailangan natin ng salvation. Ito yung mga bagay-bagay na kung saan nabibigyan natin ng rason o pagbabatayan ang ating mga pananampalataya, no? So, apologetics comes from the word apologia, reason, no? So, sa ganun, makita natin talaga na it is the reasoning of the Christians, no? To reason out their faith for others to understand, no? Na hindi lang basta-basta mag-reason out, may paraan, may reasoning na nakakasakit, no? Parang sa pagdebate, madalas kung nagdedebate ka, yung nangyayari ay mananalo ka nga sa debate, sa argumento, ngunit mawawala yung tao sa iyo, no? Magkakaroon ka pa ng kaaway. So, hindi lang siya basta-bastang reasoning at defending the faith, kundi you have to also, or kailangan mo rin makuha yung loob ng mga tao, no? Hindi siya simple. So one, apologetics is the defense of the faith. So kagaya na sinabi natin kanina, is defense of the faith in the sense na we have a basis of our belief. Meron tayong pinagbabatayan na ating paniniwala at ating pananampalataya. Sa ganun, we defend the faith or our faith with our knowledge, no? So, it's defense of the faith with how much we know, how much we understand of the Bible. So, kumbaga, kung may lumapit man sa'yo, may nagtanong sa'yo tungkol sa mga doktrina o mga, or simple magtanong sa'yo ng isang paraan na, sige, bakit sa mundong ito ang dami nangyaring masama? Tapos, sasabihin mo, basta, just, ayun lang sa Diyos yun, gumagano'n ka na lang. No, merong reasoning. No, definitely. And the reasoning is within the scripture and within the context and our own understanding of the scripture itself, no? Minsan, ayun na lang talaga yan sa pagkakaunawa mo, or rather, yung pagkakaunawa ng, or orthodox, ng topic na yan, no? So, bakit tayo niligtas? Kung iba't ibang mga paksa na kung saan, o mga tanong na kailangan at meron talaga tayong background para ma-explain sa ibang tao na we have good reasoning to follow and to choose Jesus as our Christ, as our Lord and Savior, no? Hindi lang tayong basta-bastang we feel it lang, no? We also have basis kasi kaya nga binigay yung word para sa atin para meron tayong pinagbabatayan talaga, no? Next is Christians are tasked to be apologists. So as Christians, hindi talaga basta ang happy lang, no? Basta ang saya lang na niligtas ka na, okay na yan lahat. No, share the Bible, no? Na parang like, masabi mo lang yung verse, masabi mo lang ito, and forgive others. Na, kumbaga, tinuturo mo lang yun, pero wala ka talagang reasoning behind those words. Wala ka talagang pinagbabasehan ng mga sinasabi mo, no? So, Christians are tasked to be apologists, no? We give reason, explain to others, no? Hindi lang natin din-defend yung faith natin, kundi nagbibigay talaga tayo ng rason para ipaliwanag sa ibang mga tao na bakit ito nangyayari, bakit ginawa ito or ano yung explanation sa doktrinang ito, bakit natin sinusunod ang Diyos, bakit ang Panginoon ay dapat sundan, anong ginawa niyang salvation, bakit kailangan natin maligtas. So may iba't ibang mga paksa na kailangan talagang ipaliwanag sa isang normal na pangkaraniwang tao, no? Parang karaniwang individual. So,
yung pag-asa natin ay si Jesucristo, no? So, in example natin, pag-asa natin si Jesucristo, pero kaya mo bang ipaliwanag bakit? No? Kaya mo bang ipaliwanag na bakit natin siya kailangan? Kaya mo bang ipaliwanag na bakit binigay ng Diyos Ama si Jesucristo sa atin para iligtas tayo? So, sa mga ganung mga tanong na yun, kailangan meron tayong masagot upang makuha natin yung loob or other than that, makuha natin yung tao o maakit ng tao sa atin in the sense na mapalapit sila sa Diyos, no? Makuha natin yung loob nila para sa Diyos, no? Not for our own sake. So lastly, the goal of apologetics is to win people for Christ, not to win debates. So, gaya na sinabi ko kanina, apologia is from the word reasoning, but not all reasoning is, should I say, acceptable in the sense na hindi lahat ng bagay na kung saan nananalo tayo sa reasoning natin, ginagamit ng reasoning, ay magiging maganda yung kalabasan, lalo na pag Kristiyano ka. No? Kailangan mo talaga i-control yung sarili mo. Kailangan mo talaga gumamit ng tamang mga salita. You know? But do this with gentleness and respect. No? Keep a clear conscience so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. So talagang kailangan mo talaga magkaroon ng good behavior, yung speech mo, kung paano ka sumagot. Hindi ka lang basta nananalo ng argument o debate. No? Hindi yung pinaka-aim mo manalo ng argument. Your main aim is to call people toward Christ. No? Nanalo ka nga ng debate. Nagalit ka naman. Nakasabi ka ng masakit na salita. Your reasoning is correct. Pero still, it is not viable dahil di ka nakakuha ng tao na o di mo pinalapit yung mga tao sa Diyos. No? So yun lamang. Salamat sa pakikinig at mabuhay.